Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-OFW at mga kababayan. Nandito na naman po ako para mag-share sa atin ng ukol sa uri ng mga pag-ibig. Kapag nagmahal tayo, yung pakiramdam na masaya, yung pakiramdam natin dahil may inspirasyon tayo sa lahat ng oras, makikita at makakausap lang natin yung mahal natin ay masaya na tayo sa buong mag-araw. Yung pakiramdam na kinikilig ka kahit na naiisip mo lang siya. Ang sarap umibig, di ba? Pero may mga tao ring mas pinili ng huwag umibig. O di kaya'y pigilin yung damdamin nila para huwag na silang umibig at masaktan. Dahil sa mga nakaraang kasawian at kabiguan. Alamin natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ang tinutukoy ko po ay yung pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, lalaki at babae. Kung sa mga mababanggit ko ay may naranasan ka na o nararanasan mo pa lang, pakilagay lang po sa comment section natin sa baba. Pag-ibig, ito na siguro yung pinag-uusapan lagi ng mga tao, 'di ba? Kapag may umpukan, kapag may kwentuhan, kapag nagkasama-sama yung mga barkada ay pag-ibig. Hindi po nawawala ang kwentuhan ukol sa mga pag-ibig. Yung mga crush nila, yung mga boyfriend nila, yung mga GF nila, kinukwento nila. At saka kung ano yung mga tipo mo sa isang tao para ibigin mo siya. Sa pag-ibig, parang sa pelikula lang yan. Sa pag-ibig, sa pelikula, kapag yung tema ukol sa pag-ibig, bumebenta po yan. Marami pong nanonood, malaki ang kita. Parang sa ating mga normal naman, kapag nag-uumpukan at nagkukwentuhan tayo, ay hindi po nawawala yan. Yung pag-uusapan natin, yung pag-ibig. Sa tingin ko, iba-iba kasi ang uri ng mga pag-ibig. Basta sa dalawang tao to, sa babae at sa lalaki, o sa babae, sa lalaki, basta sa dalawang tao. Marami ang uri ng pag-ibig, nandyan na po yung infatuation. Yung tinatawag nating idealistic. Yung sabi nga nila yung base sa pantasya lamang siya. Yung bang pinapantasya mo na napakaganda ng iyong pag-ibig, yung istorya ng iyong pag-ibig. Infatuation ang tawag dyan. Yung parang iba yung nasa isip mo at iba rin naman yung nangyayari. Ang nasa isip mo is napakasaya ang pag-ibig, masaya ang pag-ibig mo at ito ay perfecto. Pero dito sa mundo ay wala pong perfecto. Kaya pantasya lamang yung tinatawag na yun, yung infatuation. Tapos may romantic love naman, yung pag-ibig na ibinibigay ng isang tao na nakaramdam ng attraction, pagmamahal, pag-aaruga, respeto, at saka yung passion sa isang tao. Yun ang tinatawag na romantic love. Yung pangatlo naman, yung tinatawag nilang Eros. Eros. Yung Eros naman ay pag-ibig na kadalasan ay may sexual na involvement. Yun. Yung bang sexual, alam na natin yun, 'di ba? Yun ang tinatawag nilang Eros. Yung hindi lang siya simpleng relasyon, kundi ito ay may involved ng sexual. Number 4, yung compassionate love naman, yung pagmamahal ng isang kaibigan na gusto-gusto mong makasama. Tapos number 5, yung unconditional love. Yung unconditional love naman ay yung taong minamahal natin kahit na hindi naman siya karapat-dapat. Yung hindi naman siya karapat-dapat na mahalin. Yun ang tinatawag na unconditional love. Yung bang pangit yung ugali niya, siluso siya, yung lahat na lang ng ugali na hindi naman kaaya-aya sa isang karelasyon ay nasa kanya na, pero iniibig mo pa rin siya. Yun ang
Kung may unconditional love, mayroon ding conditional love. Ito yung conditional love, ito yung pag-ibig na may kondisyon. Kaya siguro nang mahalin mo ako, mamahalin din kita. Diba? Ganun ang may condition na pag-ibig. Meron ding pag-ibig na pinapakita at nadarama. Yung bang nandyan yung pag-ibig na pinapakita mo para mas maramdaman ng taong minamahal mo na mahal mo siya talaga. At yung pag-ibig na yon ay totoo dahil nararamdaman mo talaga. Mayroon ding pag-ibig na di pinapakita pero nadarama. Sino kaya yung mga nandito na ganito rin siya magmahal? Yung hindi siya shuwi, kumbaga. Mahal na mahal niya yung isang tao pero di niya sinasabi at pinapakita yung nararamdaman niya na parang natatakot lang siyang maglabas ng kanyang damdamin baka kasi mabigo siya at masaktan. Ito yung tinatawag na pag-ibig na di pinapakita pero nararamdaman. Mayroon ding pinapakita, pinaparamdam, pero ito ay isang paglilinlang. Yon, yung mga nagluluko lang. Yung sinasabi niya na, mahal kita. Alam mo ba? Parang kanta yun, di ba? Pinapakita niya na mahal ka niya. Pinaparamdam niya, lagi niyang sinasabi na I love you, mahal kita. Ikaw lang at walang iba. O, di ba? Pero yun ay hindi niya nararamdaman. Yun ay panlilinlang at panluloko lang. Yun din yung isang uri ng pag-ibig. Meron ding pag-ibig na may kasagutan. Ito naman ay para sa mga may crush dyan, sa mga nanliligaw. Kung may nililigawan kayo, ay may kasagutan na yes, I love you too. Yun, may kasagutan yun, masaya yun na uri ng pag-ibig. Mayroon ding uri ng pag-ibig na walang katumbas. Yun ay masakit dahil mayroon kang mahal pero ang mahal niya ay iba. Mahal mo siya pero hindi ka niya mahal. Yun ang tinatawag na pag-ibig na walang katumbas. May pag-ibig rin na bawal. Ito ay pag-ibig na bawal na tinatawag natin ay sa dalawang tao na may mga boyfriend na at may mga GF na. Yung bang may karelasyon ka na pero nung nakita mo yung isang tao, yun tumibok ulit yung puso mo. Pusong salawahan, di ba? Hindi. Ito yung mga pag-ibig na bawal na dahil may masasaktan ka ng iba. May pag-ibig na na-develop naman dahil sa tagal na yun yung pagsasama o sa tagal nyo ng magkaibigan o sa tagal nyo ng pagchat-chat, pwede rin sa long distance. Matagal na kayo magka-chat, magkatawagan, magkakaibigan, ganon. Na-develop na yun. Yung damdamin mo para sa kanya, napamahal na siya sa'yo. May pag-ibig naman na mabilisan. Ito po yung sinasabi nating love at first sight. Yung bang unang kita mo pa lang talagang tumibok na yung puso mo. Yung talagang naramdaman mo na mahal mo talaga yung isang tao. Yun ang tinatawag naman na may pag-ibig na mabilisan. Masasabi kung iba ang tama ng pag-ibig kahit sa sino man, ikaw man ay mapalalaki, mapababae o kung ano man ang iyong katauhan. Kapag ang pag-ibig ay tumama na, gagawin ng lahat. Makuha ka lamang, di ba? Kapag may karanasan kayo o nararanasan pa lang sa mga nabanggit ko, paki-comment na naman po sa baba para malaman ko rin at kung may mga uri pa ng pag-ibig na hindi ko po nabanggit at alam po ninyo ang sagot, pakilagay na lang po sa comment section natin para malaman mo rin po ng lahat. Maraming salamat sa panunood. Thank you and God bless.